Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman at ng DPWH ang ugnayan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ng construction company ng ama ni Senator Bongo. Ang paniwala ng Ombudsman, isa si Senador Go sa mga pinoprotektahan umano ng mga Diskaya. Marin itong pinabulaanan ni Go. Saksi si Salime Refran. Bukod sa mailap, pili lang daw ang impormasyong ibinibigay ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kaya hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi na sila makapagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Meron daw kasing pinoprotektahan ang mga Diskaya. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ay ang mga joint venture sa pagitan ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya at ng CLTG Builders na pinangangasiwaan ng ama ni Senador Bongo. Nangyari ang mga joint venture mula 2017, panahong Special Assistant Pasico ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw ito sa mga tinanong sa mga Diskaya sa State Witness Evaluation at Case Build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Eh, hindi ako naniniwala hindi siya ganun Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ng DPWH kaugnay nito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Buwelta naman ni Go, iniuugnay raw ang pangalan niya sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? I-cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na Lumalabas naman Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo. Ayon kay Go, siya mismo ang nag-ungkat tungkol sa joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa ay tumigil na umano sa pangungontrata at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza. Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Kung sakaling ipatawag daw siya ng ICI, handa naman daw si Go. Willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Kung kakailanganin, iimbitahan daw ng ICI si Go. Hinala naman ni Vice President Sara Duterte, tatangkain daw na iugnay sa kanya at sa kanyang ama ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Nanindigan ang pangalawang Pangulo na wala siyang kinalaman sa issue. Wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong
at all project dyan sa DPWH. Nauna nang giniit ng bise kahapon na huwag puro Duterte sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Pinabulaanan naman ito ng ombudsman. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Everybody. Ang Palace Press Officer naman na si Undersecretary Claire Castro, sinabing hindi selective ang administrasyon. Hindi rin daw sila gagawa ng ebidensya para lang mapakulong ang kanilang kritiko. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.